Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag sinabi mong sinaunang Pilipinas? Mga bangka sa dagat, mga niyog, mga mandirigma na may tabak. Hindi ka nag-iisip ng ginto pero dapat. Dahil bago pa man dumating ang mga Espanyol, bago pa man may tinawag na Pilipinas, may mga tao na dito na nagsusuot ng ginto. Hindi bilang alahas lamang, bilang pagpapakita ng kung sino sila sa mundo, bilang wika ng kapangyarihan. At nang makita ito ng buong mundo, hindi sila makapaniwala. Ito ang kwento ng ginto ng sinaunang Pilipinas. At garantisado ko sa iyo, ang tinatawag mong kasaysayan ay hindi pa kumpleto. Magsimula tayo sa isang tanong na bihirang itanong. Bakit nga ba sobrang maraming ginto sa Pilipinas noon? Hindi ito aksidente, hindi ito suwerte. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-gold-rich na lugar sa buong Asya. Mula sa mga bundok ng Mindanao, sa mga ilog ng Luzon, hanggang sa lupa ng Visayas, may ginto sa halos lahat ng sulok ng kapuluan. At ang mga ninuno nating Pilipino, alam nila ito. Nag-mine sila, nag-smelt sila, nag-craft sila ng mga bagay na kahit ngayon mahirap paniwalaan na ginawa ng kamay ng tao, nang walang makinarya, nang walang industriya. Gamit lang ang init, ang hangin at ang kaalaman na ipinasa ng henerasyon sa henerasyon. At ito ang part na karamihan sa atin ay hindi natutunan sa school. Ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan ay may sarili ng komplikadong sistema ng pamumuhay. Merong mga datu, merong mga timawa, merong mga alipin, merong mga babaylan. At sa loob ng sistemang ito, ang ginto ay hindi basta alahas. Ito ay kapangyarihan na nararamdaman. Kapag nagsuot ang isang datu ng gintong hikaw, tinatawag itong pamintuan sa ilang lugar. Sinasabi niya sa lahat sa paligid niya, "Ako ang may kapangyarihan dito. Ako ang kinatawan ng mga diwata at ng mga ninuno." Hindi ito vanity. Ito ay politika. Ito ay relihiyon. Ito ay komunikasyon. At ang taong walang kakayahang gumawa o magsuot ng ginto, naiintindihan ng lahat ang ibig sabihin noon. Pero narito ang bahagi na kailangan mong marinig ng mabuti. Ang ginto ng sinaunang Pilipinas ay hindi lang ginagamit sa loob ng kapuluan. Ito ay ibinebenta. Ito ay ipinagpapalit. Ito ay dala sa mga barkong naglalayag patungong China, patungong India, patungong Borneo, patungong Siam. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang pandaigdigang sistema ng kalakalan na daan taon na bago pa man may narinig na pangalang Manila. Ang mga Chino ay pumupunta dito para sa ginto. Ang mga Arabo ay naglalayag papunta rito para sa ginto. Ang mga Malay na mangangalakal ay alam na alam ang halaga ng tanso, perlas at ginto mula sa kapuluang ito. Ito ay hindi isang isolated na sibilisasyon na naghihintay na matuklasan. Ito ay isang kalahok, isang aktibong kalahok sa pandaigdigang ekonomiya ng sinaunang panahon. Naiisip mo ba kung gaano ito kahalaga? Habang tinuturuan tayo na ang Pilipinas ay natuklasan, ang katotohanan ay ang Pilipinas ay kilala na ng buong mundo. Ang tanong lang ay, ng anong mundo? Ngayon dito pumapasok ang bagay na talagang magpapabilis ng tibok ng iyong puso. Noong sa 1981, sa isang site sa Agusan del Sur, natuklasan ng mga minero ang isang bagay na nagbago ng pananaw ng buong mundo sa sinaunang Pilipinas. Isang gintong figura, maliit sa sukat, mga 20 sentimetro lang. Pero ang bigat nito, 20 na kilo ng halos purong ginto. Tinawag ito ng mundo na ang Golden Tara of Agusan. Ngunit ang totoong pangalan nito, ang tunay na kahulugan ng imahe na ito, ay hanggang ngayon ay pinagtatalunan ng mga iskolar. Ilang nagsasabi na ito ay isang representasyon ng isang diwata o batala. Ilang nagsasabi na ito ay may kaugnayan sa Hindu o Buddhist na impluensya mula sa mga kalapit bansang Malay. Ilang nagsasabi na ito ay isang lokal na pagsasalarawan ng isang babaylan, isang priestess na nagtataglay ng kapangyarihang espiritual. Hindi pa alam ng sino man ang eksaktong sagot. Pero ito ang alam natin, ang taong gumawa nito ay may dalubhasaan na hindi mo inaasahan. Ang mga detalye, ang mga kamay, ang mukha, ang mga alahas sa katawan ng figura, ay gawa ng isang craftsman na may lubos na kahusayan. At kailangan mong isipin ang konteksto. Ito ay ginawa ng wala pang moderno. Wala pang internet, wala pang engineering school, wala pang makina,
Ito ay ginawa ng isang tao na may kamay at apoy at kaalaman. Kung hindi ka kahanga-hanga sa katotohanan iyon, anong hahanga ka pa? Pag-usapan natin ang proseso dahil ito ang bahagi na karamihan sa mga documentary ay nilalaktawan. Paano nga ba ginawa ang ginto noon? Una, ang pagmimina. Sa ilang lugar, ang ginto ay literally na pinipili mula sa mga ilog. Tinatawag itong placer mining. Ang paghahanap ng ginto sa mga bato at buhangin ng mga umaagos na ilog. Ang mga babae at lalaki ay manonood ng ilaw ng araw na sumasalamin sa tubig, naghahanap ng bakas ng ginto sa pagitan ng mga bato. Sa ibang lugar, lalo na sa mas mataas na bahagi ng Luzon at Mindanao, may mas advanced na mining. Nagdig sila ng mga shaft, mga butas sa lupa, patungo sa ugat ng ginto sa ilalim ng bundok. Ito ay mapanganib, mainit, madilim, pero ginawa nila ito. Ang ginto pagkatapos ay dinadala sa mga sentro ng craft. Maliit na komunidad kung saan ang mga gawain ng paglikha ay ipinasa ng ama sa anak, ng lola sa apo. Ang proseso ng smelting, ang paginit ng ginto para matunaw at mahubog, ay gumagamit ng mga primitive na furnace na ginagana ng mga bellows na inilabas ang hangin sa pamamagitan ng automatikong hakbang. Ang temperatura na kailangan para matunaw ang ginto ay mahigit 1,000 degrees Celsius at sila ay nakarating doon gamit lang ang uling at hangin at katumpakan ng kamay. Pagkatapos ng smelting, ang pagfa-fabricate, ang mga craftsman ay gumamit ng mga teknik na tinatawag ngayon na repoussé, ang paghuhubog ng manipis na ginto sa pamamagitan ng pagpipindot at pagtatama mula sa likod para lumitaw ang mga detalye sa harapan. Gumamit din sila ng filigree, ang pag-aayos ng napakanipis na gintong wire sa mga komplikadong pattern. Kung ikaw ay nagtangkang gawin ito ngayon kahit na may makabagong kagamitan, malalaman mo kung gaano kahirap. Ang mga Pilipinong goldsmith na iyon ay ginagawa ito sa loob ng daan-daunang taon. At ang kanilang produkto, exported sa buong Asya. Narito ang isa sa mga katanungan na gusto kong marinig ang inyong sagot sa comments. Kung ikaw ay nabuhay sa panahong iyon sa sinaunang Pilipinas, ano ang tingin mo? Magiging craftsman ka ba? O mangangalakal? Sabihin mo sa comments. Curious talaga ako. Bumalik tayo sa ginto. Isa sa mga pinakakahangahangang koleksyon ng sinaunang Pilipinong ginto ay ang tinatawag ngayong Surigao Treasure, isang koleksyon ng mga artifact na natuklasan din sa Mindanao noong unang bahagi ng dekada 1980. Ang koleksyon na ito ay naglalaman ng mahigit 1,000 piraso ng gintong alahas at palamuti, mga pulseras, mga kwintas, mga hikaw, mga singsing at mga palamuti na para sa damit at armas. Ang mga artifact na ito ay hindi lang maganda. Sila ay sobrang advanced sa teknik. Ang ilan sa mga pulseras ay may articulated joints, yung mga magkakasunod na piraso na maaring gumalaw ng sabay-sabay tulad ng isang moderno. Ang mga kwintas ay may mga bead na gawa sa ginto na pina-hollow out sa loob, isang proseso na kahit ngayon ay piling artisano lang ang may kakayahang gawin. Sinasabi ng mga arkeolohista na ang mga piraso ng Surigao Treasure ay nagmula sa pagitan ng ika-9 at ika-12 siglo. Ito ay hindi sinaunang Pilipinas na primitive. Ito ay sinaunang Pilipinas na advanced at konektado sa mas malawak na mundo ng Asya. At ito ang part na kailangan mong marinig ng mabuti muli. Ang gintong ito ay hindi ginawa para itago. Ito ay ginawa para gamitin, para isuot, para makita ng lahat. Ang ginto sa sinaunang Pilipinas ay social media ng kanilang panahon. Sinasabi nito kung sino ka, kung saan ka nanggaling, kung gaano ka kapangyarihan. At tulad ng social media ngayon, ang laro ay kung sino ang may pinaka-impressive na koleksyon, siya ang nananaig. Pero hindi lang alahas ang pinagkakagastusan ng ginto. Mayroong mga kasangkapan sa bahay na ginto ang mga detalye. Mayroong mga armas, mga kalis at punyal na may gintong inlay sa mga sungay ng mga nangahas lumaban. At mayroong ang mga ritual na gamit ng ginto na walang katulad sa ibang lugar. Sa ilang bahagi ng kapuluan kapag namatay ang isang datu, ang katawan ay inihahanda para sa kabilang buhay. At kasama sa paghahanda ang paglalagay ng gintong palamuti. Mga gintong takip sa mga mata, mga gintong pasapaa, mga gintong hikaw na binabago ang hitsura ng mukha. Ito ay hindi kabagsikan, ito ay respeto.
Ito ay paniniwala na ang ginto, ang metal na hindi kumakalawang, na hindi nabubulok, ay magbibigay ng proteksyon sa espiritu ng namatay sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang ginto ay konektado sa immortalidad, at kapag naisip mo ito, ang lahat ng alahas na iyon ay hindi na basta alahas. Ito ay pananampalataya. Ito ay pag-asa. Ngayon ay kanarikito ang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan. Nang dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, isa sa mga unang bagay na nagpahanga sa kanila ay ang ginto. Sa mga rekord ng mga Espanyol, naglalaman ng mga detalyadong obserbasyon tungkol sa kasuotan ng mga Pilipino na sinalubong nila, mga hikaw na ginto, mga singsing na ginto, mga pulseras na ginto, mga detalye sa damit na ginto. Inilarawan ng mga Espanyol ang mga ordinaryong mamamayan, hindi lang mga dato na nagsusuot ng ginto. Ibig sabihin, ang ginto ay hindi eksklusibo sa pinakamayaman. Ito ay bahagi ng kultura. Isang bagay na kahit ang mga nasa gitnang antas ng lipunan ay may access. Ito ay isang sibilisasyon na mariwasa sa ginto, pero narito ang mapait na katotohanan. Nang masakop ng Espanya ang kapuluan, ang sistema ng tributo ay nagsimula. Ang mga Pilipino ay sa pilitang nagbibigay ng ginto bilang buwis sa mga bagong Panginoon nila. Ang mga ruta ng kalakalan na daan taon nang gumagana ay nagbago ng direksyon. Ang ginto na dati ay pinalitan ng mga simbahan, ng mga kuta, ng mga barko pauwi sa Espanya. Hindi natanggal ang kakayahan ng mga Pilipinong goldsmith. Patuloy silang gumawa, patuloy silang lumilikha. Pero ang konteksto ay nagbago. At nang mawala ang maraming bahagi ng sinaunang kultura sa paglipas ng mga siglo, nang masunog ang mga kayamanan, nang mawala ang mga kasulatan, marami sa ating nalalaman tungkol sa ginto ng sinaunang Pilipinas ay nananatili sa mga artifact na natuklasan sa lupa. Literal na nakabaon sa lupa. Pag-isipan mo ito sandali, ang mga artifact na ito, ang Golden Tara, ang Surigao Treasure, at daan-daon pang iba na natuklasan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, ay hindi iniwan ng mga tao dahil gusto nilang itago. Karamihan sa mga ito ay natuklasan sa mga lugar ng libing, sa mga lugar ng ritual, sa mga lugar kung saan ang ginto ay inialay, sa mga ninuno, sa mga diwata, sa mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga taong gumawa nito. Ang ginto ay hindi nawala. Ito ay ibinigay. Ibinigay sa lupa. Ibinigay sa kabilang buhay. Ibinigay bilang pagpapatunay ng ugnayan ng mga buhay at patay. At daan-daon, minsan libo-libong taon pagkatapos, natuklasan natin ang mga handog na iyon. Ito ang isa sa mga bagay na ginagawang espesyal ang arkeolohiya, ang pagdiskubre ng sinaunang pagmamahal. Mayroong isa pang aspeto ng ginto ng sinaunang Pilipinas na kailangan nating talakayin. Ang koneksyon nito sa mga kalapit bansa at kung paano ang gintong ito ay nagpapatunay ng isang pandaigdigang kasaysayan na karamihan sa atin ay hindi natutunan. Ang mga piraso ng Surigao Treasure ay nagpapakita ng impluensya ng Javanese art. Ang Golden Tara ay nagpapakita ng impluensya ng Hindu at Buddhist aesthetics mula sa Indian subcontinent. Ang mga ceramic na natuklasan kasabay ng ginto ay gawa sa China. Ang sinaunang Pilipinas ay hindi nakatanggal sa mundo. Ito ay bahagi ng malawak, komplikadong network ng kultura, kalakalan at ideya na nagkonekta sa buong Southeast at South Asia. At ang ginto ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit ang mga dayuhang mangangalakal ay pumupunta sa kapuluan. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung ang isang Chino na mangangalakal ng ika-18 siglo ay nagtatanong ng saan tayo pupunta para sa pinakamainam na ginto at mga gintong alahas, isa sa mga sagot ay ang kapuluang ito sa silangan. Ang Pilipinas ay hindi ang knowing bystander sa kasaysayan ng Asya. Ito ay isang supplier, isang player, isang pinagmumulan. Okay, sandali lang. Kung tinatamasa mo ang documentary na ito at gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa nakatagong kasaysayan ng Pilipinas, sa mga bagay na hindi natuturo sa mga aklat-aralin, sa mga kwento na nananatiling nakabaon, isubscribe na sa channel. Kailangan namin kayo para makapagpatuloy ng ganitong mga pagsisiyasat. At ipakisabi sa amin sa comments, ano ang bagay na natutunan mo ngayon na pinakahandang-handa kang ibahagi sa ibang tao? Bumalik tayo sa ating pangkunahing tanong, bakit ang ginto ng sinaunang Pilipinas ay nag-shock sa buong mundo? Hindi lang dahil sa dami nito.
Hindi lang dahil sa kagandahan ng mga artifact. Nag-shock ito dahil binago nito ang kwento na pinaniniwalaan ng marami. Ang kwentong iyon na ang Pilipinas bago ang kolonyalismo ay isang simpleng lugar na ang mga tao rito ay buhay ng buhay lang. Walang komplikadong sistema, walang advanced na sining, walang ugnayan sa mas malawak na mundo. Ang mga gintong artifact ay nagpapatunay na ang lahat ng iyon ay mali. Ang sinaunang Pilipinas ay may komplikadong hierarchical na lipunan. May advanced na metalworking technology. May malusog na kalakalan sa ibang bansa. May sining na kaparehong kahalaga ng mga ginawa sa ibang advanced na sibilisasyon ng mundo. At ang lahat ng iyon ay nakabaon sa lupa. Naghihintay ng darating na mangingisda, minero o arkeolohista na magbubunyag ng katotohanan. Ngayon isang mahalagang katanungan para sa inyo. Kung mayroon kang pagkakataon na makita ang isa sa mga artifact na ito ng personal, ang Golden Tara o ang mga piraso ng Surigao Treasure, saan mo gustong mapunta? Sa museo sa Pilipinas? O mas gusto mong manatili ito sa lugar kung saan ito natuklasan? Ito ay isang debate na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa mundo ng arkeolohiya. Sino ang nagmamay-ari ng kasaysayan? Sabihin mo ang opinion mo sa comments. Gusto naming marinig, pero kailangan nating pag-usapan ang isa pang mahalagang katotohanan bago nating tapusin ang documentary na ito. Marami sa mga gintong artifact ng sinaunang Pilipinas ay hindi nasa Pilipinas. Ito ay isang masakit na realidad. Ang ilan ay nasa mga museo sa ibang bansa, sa Estados Unidos, sa Europa, sa Asia. Ang ilan ay nasa mga pribadong koleksyon, nakita ng iilan lang. Ang ilan ay naibenta na noon pa man sa mga black market para sa mga kolektor na hindi nagtatanong ng mga tanong. Ang Golden Tara? Natuklasan noong 1981 sa Agusan del Sur. Ngayon ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga bihirang kaso kung saan ang isang pangunahing artifact ay nanatili sa bansa. Pero ang marami pa, nawala. At ito ang nakakalungkot na aspeto ng kwentong ito. Ang mga tao na nagmula sa kulturang ito na nagmana ng dugong iyon, marami sa atin ay hindi pa nakakakita ng mga piraso ng sariling kasaysayan. Gayunpaman, ang ginto ng sinaunang Pilipinas ay nagbibigay ng isang mensahe na hindi matanggal. Ano man ang nangyari, kolonyalismo, pagkawala ng mga record, pagbili at pagbenta ng mga artifact, ang katotohanan ay nananatili. Ang mga taong nanirahan sa kapuluang ito daan-daon at libu-libong taon na ang nakakaraan ay may taglay na kaalaman, kagalingan at kahusayan na hindi dapat ikahiya, na dapat ipagdiwang. Ang kanilang ginto ay hindi lang metal. Ito ay patunay. Patunay na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi nagsimula nang dumating ang mga dayuhan. Hindi nagsimula sa pagkakatuklas. Hindi nagsimula sa kolonyalismo. Ito ay nagsimula doon sa mga ilog na puno ng ginto, sa mga kamay ng mga craftsman na naghubog ng kagandahan mula sa lupa, sa mga ritual ng mga taong naniniwala na ang ginto ang tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Iyon ang tunay na kayamanan ng sinaunang Pilipinas. Hindi ang metal mismo, kundi ang tao na gumawa nito. At kung ang kwentong ito ay nag-iwan sa iyo ng isang bagay na hindi maalis sa iyong isipan, kung nais mong maging bahagi ng mga pagsisiyasat na katulad nito, kung gusto mong patuloy na matuklasan ang mga nakatagong pahina ng ating kasaysayan, alam mo na ang gagawin. Mag-subscribe at i-share ang video na ito sa isang tao na kailangang marinig ito. Dahil ang kasaysayan ay hindi lang para sa mga iskolar. Ito ay para sa lahat. Ang video na ito ay isang rekonstruksyon ng kasaysayan na ginawa gamit ang artificial intelligence para sa layuning pang-edukasyon at pagpapalakas ng kultural na kamalayan. Ang mga visual na makikita mo rito ay likha ng teknolohiya, hindi tunay na footage ng sinaunang panahon. Ang mga detalyeng kasaysayan ay batay sa mga dokumentadong pananaliksik, ngunit hinihikayat ka naming kumonsulta sa mga pangunahing mapagkukunan tulad ng Pambansang Museo ng Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas at mga peer-reviewed na pananaliksik sa arkeolohiya ng Southeast Asia para sa pinakatumpak na impormasyon.